Madalas mag-away si mama at papa. Isang gabi, narinig ko si papa na gusto na raw niya makipaghiwalay dahil hindi na raw sila masaya. Bukas raw ay aalis na siya, magpapadala na lang sa amin. Iyak nang iyak si mama. Nalulungkot ako pero pakiramdam ko mas okay na maghiwalay sila kaysa nagsisigawan sila araw-araw. Pagkagising ko sa umaga ay wala na si papa. Hindi ako nagtanong kung asan siya. Hindi na namin siya pinag-usapan sa bahay. Mukha namang okay si mama at nakakapag-move on na. Laging nasa kusina at nagluluto. Nakangiti siya habang pakanta-kanta pa. Doon niya siguro binubuhos yung lungkot niya. Mas naging palakaibigan na din siya. Dinadalhan niya ng ulam ang mga kapitbahay minsan. Ilang buwan din ang lumipas, tinanong ko kung kailan dadalaw si papa dahil namimiss ko na siya. Di umimik si mama. Isang gabi ay narinig kong tumatawa si mama sa kwarto niya. Sinilip ko siya. Hawak niya ang letrato nila ni papa nung ikinasal sila. Ma, anong tinatawanan mo dyan? O anak, etong papa mo eh. Akala mo naman kung kaya niya akong iwan. Bakit ma? Babalik na si papa? Tumawa lang ulit si mama. Napangiti lang ako dahil baka babalik na si papa sa bahay. Napapanaginipan ko rin siya madalas eh. Sa panaginip ko, kasabay ko siyang kumakain tapos umiiyak siya. Baka namimiss na kami ni papa. Kinabukasan pagkatapos ng klase ko ay sinundo ako ng lola. Sa kanila na raw ako titira. Ilang buwan na raw missing si papa. Kinuha ng mga pulis si mama. Nakita raw ang ibang parte ng katawan ni papa sa garden namin pero di pa mahanap ang iba. Tinanong ako ng pulis kung may napansin ba akong kakaiba nung araw na nawala si papa. Isda at gulay ang madalas naming pagkain sa bahay dahil health conscious si mama. Pero nang mawala si papa, karne ang ulam namin ng ilang linggo.